Hazel's point of view. Napasimangot na lamang ako habang nakatingin sa dalawang kalapating magkapatong sa harapan ko. Buwisit na mga to. Pinapakain mo na pinapamukha pa sa akin na wala akong jowa at never akong madidiligan. Kalapati 1, Hazel 0. Naiiling na sambit ko. Inirapan ko ang dalawang kalapati at binalingan na lamang ang ibang kasamahan nila. Buti pa tong mga to, mababait. Kain na kayo dyan ha, yung dalawa nyo kasing kasamahan nagkakainan na. Hinagisan ko pa sila ng maraming pagkain. Nang magtipon-tipon na mga ito, kinuha kong kamera ko at sinimulang kuhanan ng litrato ang mga ito. Isa akong travel journalist. Hilig kong pumunta sa iba't ibang lugar para lang makakuha ng magagandang litrato. Goal ko nga next time, maakyat yung Mount Fuji. Kaso, baka naman matigok ako nun. Ayos lang na single ako, basta kasama ko palaging camera ko. Yes, ang tanging minamahal ko ngayon ay ang camera kong pamana pa ni Papa na nasa piling na ni Lord. Hindi ko lang sure kung nakaakyat talaga siya sa langit ha. Joke lang. Nawalang atensyon ko sa mga kalapate nang makita ang dalawang batang mukhang nasa edad 6 na tumatakbo. Baka sa mukha nilang takot habang hinahabol ng lalaking mukhang sanggano. Pero gwapo siya at mukhang mabango rin. Help us! Help us! Sigaw ng batang lalaki. Tumingin ako sa paligid pero nakatingin lamang ang mga tao. Para bang sanay na sila sa ganoong senaryo? Monster! Monster! Sigaw naman ng batang babae. Mabilis naman akong tumayo't lumapit sa isang gilid kung saan dadaan ang dalawang bata. Medyo malayo sila roon sa humahabol sa kanila, kaya't siguradong hindi nito makikita ang paghila ko sa kambal. Nang magdaan nga ang dalawang bata sa harapan ko, hinila ko sila't nagtago kami sa damuhan. Nagulat naman namang ito dahil sa ginawa ko. Okay lang ba kayo? Huwag na kayo mag-alala dahil ligtas na kayo. Sambit ko sa kanila. Nagkatinginan naman ng dalawa. Sa tansya ko kambal silang dalawa. Pareho kasi sila ng mga mata't ilong. Sino ba yung humahabol sa inyo? Gusto nyo ba magpunta tayo sa pulis at i-report yung sangganong yon? Tanong ko pa. Biglang humagikik ang mga ito't yumakap sa leeg ko. Natumba naman ako dahil sa ginawa nila. Mami! Masayang sabi ng batang babae. Ha? Teka, hindi akong mami nyo. Single na single pa ako. Tugon ko. We want you to be our mom. Sabi naman ng batang lalaki. Hanep, English spoken dollars pa tong mga nadagit ko ah. Sana naman bigyan ako ng reward ng pamilya nila. Pangdagdag lang sa gastos ko sa travel. Alam niyo ba kung taga saan kayo? Ihahatid ko kayo. Alok ko sa kanila. Let's pasyal po. I wanna have fun. Sagot ng batang babae. Wow, makikidnap na sila pero gusto pa rin pumasyal. Para bang sanay na rin silang dinudukot? Napaisip naman ako pero pumayag na rin ako sa huli. Siguro, gusto lang muna nilang alisin ang trauma sa isipan nila, kaya't gusto lang muna nilang mamasyal. Okay, wala rin naman akong gagawin ngayon kaya't ililibre ko na lang kayo. Nakangiting sabi ko. Napapalakpak naman sila bago ko yakapin. Para namang hinaplos ang puso ko dahil sa ginawa nila. Umalis na nga kami ron sa park at sumakay ng taxi para magtungo sa mall. Ano nga palang mga pangalan nyo? Tanong ko sa dalawang bata. Ako po si Fumi. Nakangiting pakilala ng batang babae. I'm Aldrin. Same kami ng name ni Daddy, kaya Jen pong tinatawag sa akin. Pakilala naman ng batang lalaki. Napangiti naman ako at napatango-tango. Ako naman si Ate Hazel nyo. Isa akong travel journalist. Share ko lang kahit hindi nila naiintindihan pa. Bakit pala nandun kayo sa park nang kayo lang? Asan ba yung parents nyo? Pag-iiba ko ng usapan. Kasama po namin si Daddy. Siya po yung humahabol. Pinutol ni Dre nang sasabihin ng kapatid. Ang ibig niya pong sabihin, kasama po namin dapat si Daddy. Kaso bigla kaming hinabol ng bad guy. Mabutit nakatakbo kayong dalawa. Hayaan yung ipapahuli ko sa pulis yung bad guy na yon. At imi-make sure ko rin na wala na ulit makakalapit na bad guy sa inyo, okay? Pakikitaan ko sila ng Hazel kick ko.
Mahina pa akong sumipa sa ere. Bumungis-ngis naman ang kambal at humawak na lamang sa kamay ko. Nang makarating nga kami sa mall, excited silang pumasok sa loob. Nakahawak sila sa magkabilang kamay ko. Mukha tuloy kaming mag-iina. Anong gusto nyo? Tanong ko sa kanila. Jollibee! Sabay nilang sagot. Natawa naman ako at dinala sila sa Jollibee. Pinaupo ko sila sa upuan bago ako magsimulang umorder. Nang maka-order nga ako ay agad ko na silang nilapitan. After nito, saan nyo gustong pumunta? Mamamasyal muna tayo bago ko kayo ihatid sa inyo, okay? Tanong ko. Really? Thank you, Mommy! Yumakap sa amin si Fumi. Ang sweet-sweet niya. Gusto ko siyang gawing keychain. Minsan lang po kasi kami nagagala dahil laging busy si Daddy. Wala rin po kasi si Mommy kasi iniwan niya na kami. Sabi naman ni Dren. Don't worry, akong bahala sa inyo. Nandito ang Mami Hazel nyo para pasayahin kayo. Nang dumating ng order namin, nagsimula na kaming kumain. At pagkatapos ng kumain nagpahinga muna kami bago kami naggala sa mall. Mami, I want to poo-poo. Napahinto ako sa pag-shoot ng bola sa ring dahil sa sinabi ni Fumi. Dinala ko kasi sila sa arcade para mas makapag-enjoy silang dalawa. Mami, lalabas na yung pupo ko. Binuhat ko naman siya at nilapitan si Dren. Dinala ko ang dalawa sa CR na pambabae. Kami lang ni Fumi ang pumasok sa cubicle. Fumi, 1 taon mo yatang inipon yung sama ng loob mo ah. Mas mabaho pa kasi ang pupo niya kaysa sa akin. Mabuti na lang talaga't sanay na sanay ako dahil nag-alaga ako ng mga pamangkin ko noon. Nang matapos nga ito ay hinugasan ko na't lumabas na kami. Nadatnan ko si Dren na palingalingan na para bang may tinataguan. Uy, anong meron? Usisa ko. Mami, ayoko na rito. Punta na tayo sa amusement park. Nakangusong sambit nito. O sige. Pumayag na lang ako dahil medyo dumarami na rin ang tao sa mall. Habang naglalakad nga kami palabas ng mall, ay napansin ko ang mga naka-men in black na pakalat-kalat at parang may hinahanap. Parang nandito pang ang anak ng presidente. Pagdating sa entrance ay pumara agad ako ng taxi. Saktong pagsakay namin ng kambal ay hinarang ng mga naka-men in black ang mga palabas ng mall. Anong meron? May welga ho ba? Takang tanong ko. Dinukot raw ho kasi yung anak ni Aldrin Pangilinan. Sagot ng driver. Napatango naman ako. Narinig ko na yung pangalan ni Aldrin Pangilinan eh. Siya lang naman kasi yung isa raw sa pinakamayaman na businessman dito sa Pilipinas at iba pang parte ng mundo. Ilang sandali nga'y nakarating kami sa amusement park. Excited kaming bumaba ng mga bata. Pati ako naging excited kasi parang bumalik ako sa pagkabata ulit. Bili tayo nito para cute tayong tatlo. Binili ko nga yung pink na cat headband at isinuot sa aming tatlo. Pagkatapos nga, nagpakuha kami ng litrato sa kamera ko. Kinuhanan ko rin ng mga bata para may memories kami. Mommy, I wanna ride there! Roller coaster agad ang itinuro ni Dre nang makapasok kami sa loob ng amusement park. Diyos mio, maaga akong papanaw kapag sumakay tayo riyan. Doon na lang tayo sumakay sa carousel. Hinila ko agad sila sa carousel at baka mamilit pa siya sa roller coaster. Mahaba ang pila dun sa pwede ang adult, kaya't dun na lang kami sa pambata. Sila na lang ang pinasakay ko at kinuhanan ko na lang sila ng litrato. Parang ang sarap magkapamilya. Wala sa sariling sambit ko't napangiti na lamang. 30 na kasi ako next year, pero wala pa rin talagang lalaki sa buhay ko. Well, may pumasok naman. Naging travel buddy ko pa ng 3 taon. Kaso, sumakabilang panting lintik. After namin sa carousel, sumakay naman kami sa kotse-kotsihan. Magkasama kami ni Fumi habang si Dren ay solo dahil matapang siya. Mommy, I'm strong! Itinaas pa ni Dren ang 2 kamay niya. Kumapit kang mabuti at baka kapag binangga ka tumalsik ka. Paalala ko sa kanya. At nagdilang anghel nga ako. Tumalsik siya nang banggain siya ng malaking lalaki. Hindi naman malakas pero dali-dali pa rin akong bumaba. Bata yan, bakit binangga mo? Kahit hindi sadya yun, nainis pa rin ako. Naghaharutan kasi silang magkakaibigan. Dren, are you okay? Alalang tanong ko sa kanya.
Nag-thumbs up naman siya kahit may gasgas ang kanyang noo. Umalis na kami ron para magamot ko yung sugat niya. Sorry dapat pala sinama ka nilang din namin ni Fumi sa amin. Sabi ko habang tinatapalan ng band-aid ang noo niya. Mami, hindi naman po masakit. Isa pa, strong ako kaya malayo to sa bituka. Tugon niya. Bilib ako sa batang to. Napakatapang. Ako kasi nung 6 ako, maasar lang iiyak na. Sakay na lang tayo dun sa Ferris wheel. Last ride na to tapos ihatid ko na kayo sa inyo. Magagabi na rin kasi baka hinahanap na kayo. Sabi ko at pumayag naman ng mga ito. Sumakay nga kaming 3 sa Ferris wheel. Bago yun umandar, nagpicture muna kami. Mukhang ito ang best memories ko rito sa Pilipinas bago ako lumipad pa ibang bansa. Mami, may boyfriend na po ikaw? Biglang tanong ni Fumi. Boyfriend? Naku, wala akong boyfriend. Very single ako ngayon. Sagot ko. Gusto mo pong makilala ka na lang namin kay Daddy? Para rin po maging totoong mami ka na namin. Nakangiting sambit ni Dren. Nahaks, magiging kupido pa yata tong kambal Kapag may pagkakataon, why not naman, diba? Tanging nasabi ko na lamang. Ayoko namang tanggihan sila ng bongga at baka magdamdam sila. Bago nga bumaba ng tuluyan yung bagon na sinasakyan namin, nagpicture ulit kami. Nag-enjoy ba kayo? Nakangiting tanong ko sa kanila nang makalabas kami sa bagon. Opo! Masayang sagot nilang dalawa. Napangiti naman ako't inalalayan na silang pababa sa hagdan. Nang makababa nga kami, nagulantang ako nang may humawak sa akin na 2 men in black. Kinuha sa akin ng mga ito yung kambal. Teka nga, ano bang trip nyo? Takang tanong ko sa kanila. You kidnap my children. Sumulpot bigla yung gwapong mukhang sanggado na humahabol sa 2 bata kanina. Ha? Anong kidnap? Teka nga, ikaw yung dudukot sa mga bata Singhal ko sa kanya. Why would I kidnap my children? Sarkastikong tanong nito. Children? Children? Napasigaw na ako sa gulat. Anak ng... Hindi ka pala kidnapper? Pinagmasdan kong mabuti ang mukha niya at ang sarap niyang kainin. Kamukhang kamukha niya nga yung kambal. Anak ng pating, bakit ba kasi ganun ang ayos niya? Isa pa spokening dollars din siya. Daddy, hindi niya kami ni-kidnap. Nipasyal niya nga po kami. Sabi ni Dren. Mommy's not a bad person po. Sabi naman ni Fumi. Tama, hindi ko sila kinidnap. Isa pa, napagkamalan lang kita kaninang kidnapper dun sa park. Sumisigaw kasi sila ng help. Paliwanag ko. Kids, huwag kayong maniwala dyan. Binuhat nila ang kambal bago lingunin ang mga tauhan niyang nakahawak sa akin. Dalhin niyo yan. Pipigain natin kung sino nag-utos sa kanya. Hindi nga ako kidnapper! Sigaw ko. Sumigaw ako ng sumigaw doon pero wala man lang tumutulong sa akin. Pinipilit rin ng kambal na mabait ako. Kaso, bingi-bingihan yung tatay nila. Kainis. Sinuwerte pa sa malas. Aldrin's point of view. Hanggang ngayon hindi pa rin umaamin tong babaeng tumangay sa mga anak ko. Wala tuloy akong choice kung hindi ikulong muna siya sa bahay ko. Alam ko kasing may gustong magpabagsak sa akin. At gusto ko ng lead para matukoy ang mga ito. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Susundutin ko yung mata mo Gigil na sabi nito habang kumakain kami. Binabantayan lang kita dahil baka lasunin mo kami. Malamig kong sagot. Oo, lalasunin talaga kita. Umirap to sa akin bago balingan ng kambal. Buti pa kayo, mabait kayo sa akin. Huwag niyong imana yung ugali ng tatay niyo, ha? Mommy, you're kind po kaya. Crush ka lang ni Daddy kaya nikukulong ka. Sabi ni Fumi at umirap sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa ginawa nito. Sobrang sweet kasi nitong prinsesa ko. Daddy, don't be mean at her. Nisabi na nga po naming tinulungan niya lang kami. Sabi naman ni Dren. Dren, anong sabi ko? Don't trust strangers. Sigurado akong masamang tao ang babaeng yan at bait-baitan lang. Mahinahong sambit ko. Kung masama ako, hindi na sana nakabalik ng maayos yung mga anak mo. Napahinga ng malalim ang babae.
Si Hazel. Sinabi ko na 'di ba, na pagkamalan lang kitang kidnapper. Kahit sino namang bago sa park na yun, ganun ang magiging reaksyon. Malay ko bang sanay na yung mga taong nandun kaya't hindi nag-aalala. Kagagaling ko lang ng Paris, kaya bago lang sa akin ang ganun. Mukha ka rin kasing sanggano. At kasalanan ko pa. Oo, kasalanan mo. Napatigil kami sa bangayan nang tumikhim si Manang Lori. Kambal, nandyan ang school bus ninyo, alina kayo. Sabi niya sa mga bata. Tumayo naman ang kambal at humalik kay Hazel. Sa kanya lang din nagpaalam ang kambal kaya't napakunot noo ko lalo. Kinula mo yata yung mga anak ko eh. Inis kong sambit. Buisit ka kasi. Padabog itong tumayo. Kung paaalisin mo na ako at ibabalik ang kamera ko, babait yung kambal sa'yo. Dagdag pa nito. And why would I let you leave? Hanggat hindi ako nakakasiguradong hindi ka masama, hindi ka makakaalis rito. Oo na, ibalik mo na lang yung kamera ko at patatahimikin kong bunganga ko. No. Napasantok naman to sa ere at napasigaw na lamang bago padabog na umalis sa hapagkainan. Nakasimangot namang umalis din ako at nagtungo sa office sa bahay ko. Hindi kasi ako pumapasok sa kumpanya at baka tumakas ang babaeng yon. I need to make sure that my children are safe. Napakabungangerang babae. Nakasimangot kong sambit. Napatingin ako sa camera ni Hazel na nasa desk ko. Kinuha ko yun at sinimulang kalkalin. Bahagya akong natigilan nang makitang puro litrato yun ng kambal. At may iilan ding kasama siya ng mga ito. Kitang-kita ang saya ng kambal sa litrato. Ngayon ko lang sila nakitang ganun ulit kakislap ang mga mata. Nawala naman kagad ang atensyon ko sa camera nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun at sinagot. Any update? Bungad ko sa aking sekretaring si Eric. Sir, base rito sa mga information na nakalap ko, si Hazel Salvacion na isang travel journalist. Iba't ibang bansa ang pinupuntahan niya at minsan lang siyang bumabalik rito sa Pilipinas. Wala rin ho siyang kahit na anong connection sa business world o kahit ang pamilya niya, sir. Mukhang totoo nga pong walang planong dukutin ng mga bata. Malaki rin kasing kinikita niya dahil sa mga endorsements at platforms niya. Sagot nito. Okay, thank you. Ibinaba ko ng tawag at muling napatingin sa camera. Gusto ko nang maniwala kaso may trauma na ako sa mga ganito. Muntik na rin kasing makidnap ang kambal noong mga sanggol pa sila. Bait-baitan kunwari pero may hidden agenda pala. Maybe I should try to talk to her properly? Tanong ko sa sarili ko. Napakibit-balikat ako bago tumayo't lumabas ng office. Kaso natigilan ako dahil nasa sala na si Hazel at kausap ang mami ko. This is not good. Malisyosa pa naman yung nanay ko. Hey mom, what are you doing here? Nagsalita ako kaya't napalingon sila sa akin. Nilapitan ko si mami at nagbeso sa kanya bago siya tabihan. Kaya pala ayaw mong bumisita ako rito, ha? Meron ka na pala kasing special bisita. Makahulugang sambit nito. Mom, it's not what you think. She's my children's special friend. Tugon ko. Special friend lang ba ng kambal? Bumungis-ngis ito. Alam nyo, wag na kayong mahiya sa akin. Isa pa kailangan din naman ng ina ng kambal. Matanda na rin naman ako at hindi na rin tatagal sa mundo. Hindi ko na kayo magagabayan ng mga apo ko. Kaya't mabuting may katuwang ka na ngayon. Here we go again with her drama. Mom, don't say that. Nilingon ko si Hazel. Wag din nating madaliin. Getting to know each other pa lang din naman kami ni Hazel. Ha? Kunot noong tanong nito. Pinanlakihan ko siya ng mga mata pero umirap lang to sa akin. Tumayo tuloy ako para lapitan siya at tabihan. Anong pinagsasasabi mong kumag ka? Anong getting to know each other? Kinidnap mo po kaya ako, lintik ka? Gigil na bulong nito sa akin. Just pretend. You don't know my mom. Sagot ko na lang. Anong pretend? Ayoko nga. She's also sick. Gusto ko lang na mapasaya siya. Ayokong magkaroon pa siya ng stress. At sa tingin mo hindi ako stress ngayon? Stress na ako sa mga pinaggagawa mo sa aking lintik kang lalaki ka. Napahinga naman ako ng malalim. Fine. Anong gusto mo para pumayag ka? Pera? Name your price and I'll give you.
Ayoko nga ng pera. Ang gusto ko, mag-sorry ka sa akin, kumag ka. Madiin niyang sambit. Fine, just go with the flow, okay? Gusto ko rin pala ng pera. Mamaya tayo mag-deal. Humarap to kay Mommy at ngumiti. Yes po, tita. Getting to know each other pa lang po kami nitong si Aldrin. Ayaw po kasi naming madaliin eh. Lalo pat gusto rin naming makapag-adjust sa mga bata. Kinilig naman si Mommy. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Nararamdaman ko rin napakabuti mong babae. Thank you po, tita. Humawak sa braso ko si Hazel. Malakas namang kumabog ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. O sige, magpapahinga na muna ako ha. Enjoy kayo sa getting to know each other nyo. Bumungis-ngis na tumayo si Mommy at umakyat ng hagdan. Nang mawala ito sa paningin namin, malakas akong tinulak na Hazel. Muntik pa nga akong mahulog sa kinauupuan ko. Oh, nasa na yung sorry mo? Gusto ko yung sobrang sincere ha. Pagdedemand kagad nito. Sorry, maiksing sambit ko. Ang iksi, pero okay na yon. Naglahad to ng palad. Ngayon, nasa ng lapad? Kailangan ko yon para pandagdag sa travel ko. Tinulungan kita kaya tuparin mo yung kasunduan natin. Mamaya, tumayo ako. Well, wala pa rin akong tiwala sa'yo kaya't babantayan pa rin kita. Pwede ka namang lumabas-labas pero dapat babalik ka rito. Nagpapanggap tayong dalawa kaya't bawal ka munang umalis. Ibabalik ko lang yung camera mo kapag 100% sure na akong mabuti kang tao. Oo na, pero wag na wag mong sisirain yung camera ko ha. Sisirain ko talaga yung pagmumukha mong lalaki ka. Mas mahalaga yun kesa sa'yo. Inirapan ko na lang siya't nilayasan. Napaka-Amazon ng babae. Hazel's point of view. Ang simple ko sanang bakasyon dito sa Pilipinas, nauwi pa sa magulong pangyayari. Kasalanan talaga tong lahat ng Adrian na yun eh. Deadman na lang sa kayamanan niya, basta't gusto ko siyang sakalin. Mami, stay ka na po forever sa amin ah. Napatigil ako sa paghahalo ng niluluto ko nang magsalita si Fumi. Siyempre naman, Fumi. Girlfriend na siya ni Daddy eh. Diba ang girlfriend nagiging asawa? Si Dren ang sumagot sa kapatid. Alam nyo, maghugas na lang muna kayo doon ng kamay dahil luto na itong niluluto ko. Pag-iiba ko ng usapan at kaagad naman silang tumalima. Ayoko naman kasing sagutin ng oo ang dalawa't baka umasa sila. Ayoko rin namang sumagot ng hindi at baka malungkot sila. Kaya ang magandang choice, manahimik na lang. Pinatay ko na nga ang kalan at nagsimulang ihain ang niluto ko. Nag-request kasi ang kambal ng spaghetti, kaya't pinagbigyan ng isang ulirang ina na kagaya ko. What are you doing? Ayan na ang devil. Kumakanta siguro. Pilosopong sagot ko. Kung hindi ba naman siya syunga, nakita ng kumakain eh magtatanong pa kung anong ginagawa namin? Pilosopo. Umirap to sa akin bago naupo sa tabi ni Fumi. Daddy, nagluto ng spaghetti si Mommy para sa amin. Nakangiting sabi ni Fumi. Daddy, masarap po. Sabi naman ni Dren. Masarap ang nagluto kaya masarap din ang niluto. Mayabang kong sambit at nagsimula na rin kumain. Where's mine? Tanong ni Aldrin. Anong where's mine? May sariling mga kamay at paa ka. Ikaw ang kumuha kung gusto mo. Mami, kuhanan mo po si Daddy. Ganun po kaya ginagawa ng mga mommies. Sabi naman ni Fumi. Mayabang namang ngumisi sa akin ang mokong kaya't nakasimangot akong tumayo. Kinuhaan ko ng spaghetti ang mokong. Lalagyan ko pa sana ng hot sauce para gumante. Kaso masyado tayong mabait para gawin yun. Masarap po, diba? Nakangiting sabi ni Fumi. Masarap naman. Sagot lang ni Aldrin. Wow, parang luging-lugi pa siya sa lasa ah. Ako kaya ang number 1 na masarap magluto ng spaghetti sa lugar namin. Wow naman! Ang cute ng happy family na ito. Naku po, eto pang isang kalbaryo. Feeling ko talaga kalbaryo kapag nandito ang mami ni Aldrin eh. Kailangan ba naman kasing magpanggap bilang sweet kami ni Aldrin? Nakakakilig naman yon pero lamang ang inis at ilang.
Pakiramdam ko kasi feel na feel ni Aldrin kapag magkadikit kami. Ah, tita, kain po kayo. Tumayo ako't nilapitan siya. Iginiya ko siyang paupo bago simulang kuhanan ng pagkain. Mabait si Tita Angel. Kaya't mabait din dapat ako. Thank you, manugang ko. Nakangiting sabi nito. Ngumiti lang ako bago naupo. Malapit kay Aldrin na ako umupo para kunwari, mahal namin ang isa't isa. Kamusta ka naman, Hazel? Hindi ka ba binibigyan ng sakit ng ulo ni Aldrin? Tanong ng ginang. Makulit po si Aldrin, tita. Madalas din po siyang masungit pero sanay naman na po ako. Paawang sagot ko. Sinamaan naman ang tingin nitong anak. Ikaw talaga, Aldrin, ha? Tigil-tigilan mo nga yung pagsusungit mo. Huwag mong manahin ang ugali ng ama mo. At baka isinod kita sa kanya. Ngumisi naman ako ng palihim kaya't mahinang sinipa ni Aldrin ang paa ko. Asar talo tayo rito. Ma'am, paglalambing lang naman yun kay Hazel. Alam mo naman ang love language ko bardagulan. Tugon ni Aldrin. Kayo talagang dalawa. Bagay na bagay kayo. Tumawa si tita kaya't nakisabay na lang ako. Nanahimik na nga lang ako nang mag-usap na sila tungkol sa business. Hinimod-himod ko na lang tong spaghetti dahil sobrang sarap talaga. Ilang sandali nga ay natigilan ako nang biglang dumapo ang daliri ni Aldrin sa gilid ng labi ko. Pakiramdam ko'y pinako ang paa ko ngayon. Yung pagkatigas ko, parang matigas na tinapay kasi. Ang dungis naman ng future wife ko. Malambing na sabi nito. Akala ko ay pupunasan niyang daliri niya pero isinubo niya yon. Hayop siya. Nagwala tuloy yung dibdib ko dahil sa ginawa niyang katarantaduhan. Napatayo tuloy ako. Ano po? Tatawagan ko lang po yung kapatid ko. Oo, sige po, abay muna po. At nagmamadali akong umalis ng kusina. Napadiretso ako sa CR sa sala. Tumingin ako sa salamin at para akong matamis na kamatis. Nagwawala rin ang puso ko kaya't hinampas ko ang dibdib ko. Leche kang Aldrin ka? Inis kong sambit. Ilang minuto yata ako ron bago ako lumabas. Saktong paglabas ko nga ay bumungad sa akin ang nakangising si Aldrin. Kinilig ka ba? Nakangising tanong nito. Sinipa ko naman ang tuhod niya. Wala sa script yun. Kadiri kang lalaki ka? Inis kong sambit. Bakit kadiri? Sa future wife ko naman ang galing ang sauce na yun. Alam kong nangaasar pa rin tong lintik na lalaking to. Mas masarap bang spaghetti dahil sa ginawa mo? Nilapitan ko siya at pinalandas ang aking daliri sa kanyang dibdib. Alam mo, Mr. Pangilinan, kung gusto mo ng higit pa sa deal, willing akong ibigay yan. Besides, maganda naman ang jeans mo kaya't hindi na ako talo. Aminin mo ng type mo ko. Hindi kita ire-reject. Assuming. Umatras itong palayo sa akin. Pulang-pulang mukha nito kaya't napatawa ako. Anong feeling? Nakakapikon, di ba? Inirapan ko siya. Sa susunod na gagawin mo yon, lilipad talaga tong kamao ko dyan sa makapal mong muka. Nag-flip hair ako, tinilikuran siya. Dumiretso ako sa kwarto ko at agad binuksan ang laptop ko. Kakausapin ko na lang ang ate ko para mawalang inis ko. Tata! Napangiti ako nang bumungad sa akin ng pamangkin kong si Ella. 8 years old na siya. Ella! Kumaway ako. Asan si mama mo? Nipapaliguan po si Jericho. Si Jericho ay ang nakababata niyang kapatid na 1-year-old. Buti pa tong sisteret ko, happy na sa life niya. Green flag pang napangasawa. Nasa Germany sila ngayon kasi yung pangalawang asawa niya, isang German. German Shepherd. Charis lang. Si Daddy Felix mo asaan? Tanong ko. Nasa work na po. Chinika ko muna ang pamangkin ko hanggang sa lumitaw na ang kapatid ko. Kahit haggard si Bading, napakaganda pa rin. Alagang Germany. O, kamusta ka dyan? Tanong nito. Dalawa lang kaming magkapatid. Yung parents namin, sumakabilang mundo na. Gusto nang magsulo kasama si Lord Wala pa ring pagbabago, marami pa ring korap. Tugon ko. Napatawa naman to.
Saan nga palang next destination mo? Alam ko naman para kang wanted na kung saan-saan napupunta eh. Hindi pa ako nakakapag-decide. Ang dami ko pa kasing pinagpipili ang lugar. Ako na lang ang pipili para sa'yo. Dito ka na dumiretso sa Germany nang magkita naman tayo ulit. Miss na miss ka na rin ni Ella. Isa pa, may papakilala ko sa yung German para naman lumiwanag ang buhay mo at madiligan ka na. Hindi lang pala dito sa Pilipinas may Cupido, no? Meron din pala sa Germany. Dax ba yung German Shepherd na ipakikilala mo sa akin? Gusto ko yung titirik yung mata ko, ha? Pabirong sambit ko. Nasa ganun akong senaryo nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwal ang kambal. Huminto sa pagsasalita ang mga ito nang makitang may kausap ako. Tara kayo rito, ipapakilala ko kayo kay Tita Heidi nyo. Nakangiting sambit ko. Agad naman silang lumapit sa akin at naupo sa tabi ko. Nakita ko naman kung papaano nagulat si ate nang makita ang kambal. Oo, wag ka munang OA dyan. Anak-anakan ko yung mga to. Pinangunahan ko na si ate. Baka kung ano pang maisip niya. May nangyari kasing plot twist sa buhay ko rito sa Pilipinas. Kaya nagkaroon ako ng kambal na cute. And by the way, itong si girl, si Fumi. At ito namang boy ay si Dren. Ang gaganda't gwapo nila, no? Oo nga, halatang gwapong tatay. Nakangiting sagot nito. Pogi po si daddy namin. Nakangiting sabi ni Fumi. Boyfriend po siya ni Mommy. Sabi naman ni Dren. Basta, tsaka ko na ipaliliwanag kapag nagkita na tayo ha. Huwag kang laging malisyosa. Yun na lang nasabi ko kay ate. Wala rin naman kasi akong nalilihim sa chismosang kagaya niya. Kaya't mas mabuting magkwento na lang. Napuno nga lang kami ng kwentuhan. Nakita rin ng kambal si Ella at naging close kagad sila sa isa't isa. Mami, gusto kong makita si Ella. Nakangusong sabi ni Fumi na nakakandong sa akin. Magkikita rin kayo soon. Tugon ko bago haplusin ang kanyang buhok. Mami, if you want, lipad tayo papuntang Germany. May sarili naman pong airplane si Daddy. Sabi naman ni Dren. Hindi na ako nagulat na may sarili silang eroplano. Ganun naman talaga ang mga rich people. May pasok pa kayo kaya sa bakasyon na lang. Sa ngayon, mag-usap na lang muna kayo sa video call. Hindi ko rin kasi sure if matutupad ang meet-up na yun. Lalo pa, hindi naman talaga ako magtatagal dito sa Pilipinas. Alam nyo, matulog na lang kayo para mas mabilis kayong lumaki, no? Pinahiga ko sila sa tabi ko at mahinang tinapik-tapik ang kanilang hita. Pumikit naman namang ito. Kaso, ilang saglit lang, bigla silang nagbungis-ngisan. Napatawa naman ako dahil sa cuteness nila. Ang cute nyo talagang dalawa. Tumawa ko at kiniliti sila. Para naman silang mga kitikiting nagikislot ang mga ito habang tumatawa. Mami! Ayaw na po! Hinihingal na sabi ni Dren. Tinigilan ko na rin sila at baka mapano pa. Humiga na lamang ako sa kanila at niyakap silang pareho. Sleep na tayo. Mamayang pagkagising, kukulitin natin ang daddy nyo. Agad namang sumang-ayon ng dalawa at pumikit. Dahil napagod rin ako sa pag-aasaran namin, nakatulog na nga rin ako. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Aldrin's Point of View. Kasama ko ngayon sa isang charity event ang kambal at si Hazel. Naiinip na raw kasi sila sa bahay kaya't sinama ko na. Huwag kayong makulit dito ha. Bilin ko sa kanila nang makababa kami ng kotse. Ang babait nga namin eh, kailan ba kami naging makulit? Tanong ni Hazel. Araw-araw, madiing sagot ko. Umirap naman to sa akin at hinawakan sa magkabilang kamay ang kambal. Nauna sila sa paglalakad at ako naman nasa likod at nakabantay sa kanila. Mabuti na lang at konti lang ang paparazzi rito. Sigurado kasing maiinis ang kambal dahil ayaw nila ng flash ng camera. Wow! Halatang rich people kayo lahat dito ah! Bulong sa akin ni Hazel. Kaya't huwag kang makulit, baka malintikan tayo. Sagot ko na lang. Oo na. Iginiya kami ng isang waiter sa table namin. Dumiretso naman kaming apat doon at naupo. Aldrin, nagugutom na ako.
Pati tong kambal nagugutom na kaya't kumain na tayo. Sabi naman ni Hazel. I'll get the food. Mr. Pangilinan! Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang lapitan ako ng isa sa mga business partners ko. Ako nang bahala sa mga bata. Makipag-meeting ka muna sa mga kaedad mo. At tumangutango pa nga si Hazel. Anong kaedad ko? I'm just 35. Do I look 50? Lumapit na nga lang ako sa mga business partners ko at nagsimulang makipagkamustahan at makipagplastikan. Kahit na busy ako, patingin-tingin pa rin ako sa tatlo. Kaso mukhang okay naman sila at nasa pagkain lang ang atensyon nila. Mr. Pangilinan, who's that woman? Tanong ni Jessica. Anak siya ng isa sa mga business partner ko. She's also in love with me but I don't care. She's Hazel, new mother of my children. Hindi ko alam kung bakit yun ang naisagot ko. Siguro dahil kitang-kita naman na mukha na silang mag-iina. Wow, she's beautiful. And your children seems to like her. Sabi ni Mr. Navarro. Marami pang pumuri kay Hazel. Mabuti na lang at hindi niya narinig dahil mahangin din siya minsan. Pagkatapos ko ang makipag-usap sa kanila, binalikan ko na yung tatlo. May pagkain na sa lamesa ko kaya't medyo napangiti ako. Ang hirap maging mayaman. Gutom ka na pero kailangan mo munang dumaldal. Ayan, nakakahiya naman sa'yo kaya't kinuhanan na kita ng pagkain. Sabi ni Hazel. Thank you, kahit parang masama pa loob mo. Hindi ako pinansin ito kahit nagsimula na lang ako sa pagkain. Mabuti nga't wala munang lumalapit sa akin kaya't nadama ko yung kinakain ko. Ang hirap kayang kumain ng hindi tuloy-tuloy. Nakakawala ng gana. Pagkatapos kumain, tumayo naman ako para makipagkapwa-tao. Tamang bati lang kahit yung iba sa kanila halata namang mga plastic. Nawala lang yata ang atensyon ko sa mga kausap ko nang napansin kong isang lalaking kinakausap si Hazel. Dahil mabait ako, lumapit ako ng bahagya sa kanila para marinig sila. Ay di rin no na matatagpuan kita sa ganitong event. Ang alam ko kasi ayaw na ayaw mo sa mga ganitong matao. Sabi ng lalaki. Who's that man? Past na yon, nagbago na ako. Tugon ni Hazel. Natawa ang lalaki. Sungit-sungit mo pa rin. Maging sweet ka naman sa akin. Para naman tayong walang pinagsamahan eh. Nakalimutan mo na yata ang kasama mo akong mag-travel noon at sabay pa tayong nangarap noon. Parang tunog hindi ka pa nakaka-move on ha? Peter, past is past, okay? Kung ano man ang pinagsamahan natin noon, wala na sa akin yon. Kapal na mukha mong ipaalala, niloko mo nga ako eh. Wala talagang prenong bibig niya kahit kailan. Kasalanan mo naman kasi. Inaaya na kitang mag-settle down, ayaw mo naman. Hindi mo ako masisisi kung nagloko ko. Grabe yung opinion ng lalaking to ah, pangtanga lang. Hindi settle down ang gusto mo, bang-bang lang. Isa pa, ang panluloko isang choice yon. Huwag mong isisi sa akin ng pagiging makati at tanga mong lalaki ka. Mukhang napiko naman yung lalaki. Umalis ka nga! Inaaway mo lang yung mami namin eh. Malditang pagtataboy sa kanya ni Fumi. Si daddy lang ang mahal ni mami. Doon ka na nga po sa faraway. Sabi naman ni Dren. Bigla naman akong napangiti dahil sa narinig ko. Tingnan mo, aayaw-ayaw ka pa nun tapos may anak ka na pala nung naging tayo. Ikaw ang unang nagloko. Don't blame your stupidity to others. Para ka namang walang pinag-aralan yan dahil sa ugali mo. Sumabat na ako kaya't napunta sa akin ang atensyon nila. Mr. Pangilinan! Gulat na sambit ng lalaki. Oh, you know me? Is there something wrong here? Naririnig kong inaaway mo ang asawa at mga anak ko. Pinagdidiinan ko talaga yung word na asawa para damang-dama niya. Asawa? Namutla ito bago umiling. No, Mr. Pangilinan. Magkakilala lang po kami kaya't kinamusta ko ho siya. Naglahad to ng kamay. By the way, I'm Peter Salvi, representative ng Cayenne Corporation. I am also with my fiancé kaso nag-CR lang ho siya. Father niya po yung may-ari ng Cayenne Corporation. Tinanggap ko naman ang kamay niya at madiing nakipagkamay sa kanya. Mas lalo naman tong namutla dahil sa ginawa ko. Nice meeting you, Mr. Salvi. Malamig ko siyang initian. Next time, don't bother my wife. Hindi talaga ako magdadalawang isip na putulin ang koneksyon ko sa inyo kapag naulit pa ito. At pabato kong binitawan ang kanyang kamay.
Yes, Mr. Pangilinan. I'll go now. Bahagya itong yumo ko bago nagmamadaling umalis. Wow! Para ka pong superhero, Daddy! Masayang sabi ni Fumi. Mas lalo bang gumwapo si Daddy dahil sa ginawa ko? Mayabang kong tanong at tumango naman to. Ang hangin mo. Komento ni Hazel kaya't napatingin ako sa kanya. Anong mahangin? Imbis na insultuhin mo ko, dapat pinupuri mo ko dahil tinulungan kita. Isa pa, halata naman sa'yong gwapong-gwapo ka rin sa akin. Hindi ka ba kinikilabutan? Sa sinasabi mo, para mo namang pinalalabas na kayang lumipad ng baboy. Abot! Nagkibit balikat lang ito at binalingan na lang ang dessert na kinakain niya. Napasimangot naman ako at nakiupo na lang din ulit sa tabi nila. Maya-maya nga'y nagsimula ng party's event. Hinila ng kambal si Hazel para magsayaw sila sa gitna. Hindi naman nakatanggi si Hazel at tumayo. Daddy, sali ka rin sa amin! Pagtawag sa akin ni Dren pero umiling ako. Kayo na lang magsayaw, sagot ko. Barumbado man ako minsan manamit kapag nasa public place. May class pa rin naman ako. Gusto ko rin kasi na ganun ang mga forma ko para less attract ng atensyon. Daddy may gustong magsayaw kay Mommy. Papayag ka ba nun? Bahagya pa akong nagulat dahil sa pagsulpot ni Fumi. Tumingin ako sa gawin ni Hazel at napasimangot ako dahil may lalaking lumalapit sa kanya at nakikipagsayaw. Tumayo naman ako at lumapit sa kanila. Sakto namang tumugtog ang isang love song. Kukuhanin na sana ng lalaki ang kamay ni Hazel pero inunahan ko ito. Ako ang magsasayaw sa asawa ko. Masungit kong sabi sa lalaki. Lumayo kami ng bahagya sa kanya ni Hazel bago kami nagsimulang magsayaw. Nakasimangot pa rin ako kaya't napatawa si Hazel. Parang puwet ng manok yung mukha mo, no? At saka masyado mo namang kinakarir na asawa mo ko. Type mo na ba ako? Nakangising tanong niya. Asa ka, no? Umirap ako. Ayoko lang isipin ng mga tao rito na isasayaw ka ng ibang lalaki tapos ako yung kasama mo. Hindi yun makakaganda sa image mo. O ano naman, image ko naman ang masisira at hindi sa'yo. Isa pa, kahit anong isipin nila, wala akong pakialam. Mas magaling akong manira ng buhay ng iba kaya't dapat mas matakot sila sa akin. Tsk! Anong tsk ka dyan? Huwag mo akong maganong-ganon at baka hindi kita matansya. Alam mo, hindi mo ba kayang manahimik saglit at bumait? Napakasungit mo. Ako na nga itong nagmamagandang loob sa'yo. Wow! Coming from you? Ikaw kaya itong palaging nagsusungit sa akin. Kapag kinakausap kita ng matino, palagi mo akong sinusungitan. Kung hindi mo naman ako susungitan, magyayabang ka. Gumaganti lang ako, Aldrin. Ganda-ganda mo, ang amasona mo lang. Anong sabi mo? Ngumisi ito. Pakiulit mo nga, hindi ko gaanong narinig eh. Wala. Dali na. Ulitin mo na para mas masarap sa tenga. Magsasalita na sana ako kaso may talipandas na tumulak sa akin. Medyo napalakas yun kaya't nawalan ako ng balanse. Sinalo ko naman kagad si Hazel para hindi kami tumuloy sa pagbagsak. Ang kaso, mas malala pa rin ang nangyari. Nagdikit ang labi naming dalawa. Parehas kaming nagulat at parehong nanlaki ang mata naming dalawa. Sobrang lakas din ng kabog ng dibdib ko at hindi ako makagalaw. Nag-kiss sila, Mami! Yehey! Natauhan lang ako dahil sa sigaw ni Fumi. Mabilis na lumayo sa akin si Hazel at nagmamadaling tumakbo pabalik sa upuan namin. Napatalikod naman ako at napahawak sa aking labi. At doon, imbis na inis ang aking nararamdaman, tuwang nararamdaman ko. At namalayan ko na nga lang na nakangiti na ako habang hawak ang aking labi. Hazel's point of view. Nakakainis. Hindi na mawala sa isip ko yung kiss namin ni Aldrin. Hanggang panaginip ko ginagambala ako nung halik na yun. Pakiramdam ko nakadikit pa rin ang labi niya sa labi ko. Madalas ding malakas ang kabog ng dibdib ko kapag nagkikita kami. Hindi man kami nagpapansinan pero iba pa rin sa pakiramdam. Love at first kiss na ba ito? Wala sa sariling sambit ko. Ay hindi, ayoko. Parang baliw akong umiling-iling habang hinahampas ang ulo ko. May Celtic ka na ba?
Natuod ako sa kinauupuan ko at mabilis na napatayo nang marinig ko ang boses ni Aldrin. Uy, nandiyan ka na pala. Hindi ko napansing nakapasok na siya sa kwarto ko. Anong kailangan mo? Umiwas to ng tingin. Isasama sana kita sa school ng mga bata. Kuhanan kasi ng card at gusto nilang isama kita. Oo, sige, magbibihis lang ako tapos susunod na ako. Hindi naman to nagsalita at lumabas na lang. Napahinga naman ako ng malalim at napahampa sa dibdib ko. Leche, kumalma ka nga. Inis kong sambit sa sarili ko. Binilisan ko na nga ang paggayak at nakakahiya namang paghintayin ko si Aldrin. Nang makababa nga ako, dumiretso agad kami ni Aldrin sa kotse niya. Sa biyahe ay parehas lang kaming tahimik, pero nagnanakaw kami ng tingin sa isa't isa. Gusto niya kaya ako? Kung oo, crush ba ko talaga siya? Naisambit ko sa isipan ko kaya't mahina akong napabungis-ngis. Lumalandi na yata ako Hindi na to maganda sa kalusugan. Wait. Napatigil ako sa pagbaba ng sasakyan nang hawakan ni Aldrin ang braso ko. Bakit? Kinakabahan kong tanong. May kinuha ito sa likod ng kotse. Halos kuminang ang mga mata ko nang makita ang original baby ko. Ang camera ko. Binabalik ko na sa iyo yan. Sorry kung ngayon lang Sambit niya. Thank you! Masayang sabi ko at hinalikan pa yung camera. Nakita kong bumubulong si Aldrin pero hindi ko na siya pinansin at bumaba na lang. Pumasok nga kaming dalawa sa loob ng gate at nagtungo sa classroom ng kambal. Mami! Daddy! Napangiti ako nang sumalubong sa amin ng mga ito. Parehas kaming niyakap ng kambal kaya't nagkadikit kami ni Aldrin. Nakakailang pero komportable naman. May medal daw po ako, sabi ni teacher. Masayang anunsyo ni Fumi. Ako rin po, sabi naman ni Dren. Wow, ang galing-galing naman ng mga babies ko. Yumukod ako at hinalikan sila sa pisngi. Pumasok na nga kami sa loob ng classroom nila at kinuha yung card. Proud mommy agad ako nang makita ko kung gaanong katataas ang grades nila. Walang-wala nun sa grade kong 77. Pipicturan ko kayong tatlo, sabi ko kay Aldrin. Nagsama-sama naman ang mag-aama na agad kong pinicturan. Ang cute-cute nilang tingnan. Pero mas cute yan kung kasama ko, syempre. Mami, sali po kayo sa picture, akong kukuha. Nakangiting sabi ng teacher nila Dren. Bago pa ako makatanggi, hinila na kagad ako ni Aldrin. Nasa gitna naming dalawa yung kambal at ang kamay naman ni Aldrin ay nasa bewang ko. Ngumiti kaming lahat sa camera at masasabi kong mukha na kaming happy family. Saan niyo gustong mag-celebrate? Tanong ni Aldrin nang makasakay kami sa kotse. Daddy, we want barbecue party sa garden, sagot ni Dren. Tapos po maglalagay po tayo ng tent doon para pong camping pero sa bahay lang, sabi naman ni Fumi. Nagkatingin na naman kami ni Aldrin. Tinanguan ko siya kahit ngumiti ito. Okay, magka-camping tayo sa garden at magba-barbecue party. Napasigaw naman ng kambal dahil sa sinabi ng tatay nila. Pinaandar na nga ni Aldrin ang sasakyan patungo sa mall dahil mamimili kami. Namili nga kami ron ng pang-barbecue at iba pang mga pagkain. Bumili rin ako ng pang-spaghetti dahil favorite nila yon. Bumili rin ng malaking tent si Aldrin. Sana all on the spot bibili kasi kailangan sa araw na yun, diba? Iba talaga yung mga rich. Wala na bang nakalimutan? Tanong ni Aldrin nang makabalik kami ng kotse. Wala na naman, sagot ko. Umuwi na nga kami para mapaghandaan kagad yung barbecue party. 3:00 na rin kasi ng hapon at mukhang sasakto naman ang 6:00 kapag natapos kaming maghanda. Iayos mo na yung tent, ako na bahala rito sa mga lulutuin. Sabi ko kay Aldrin na tumango na lamang. Nagsimula nga akong ihanda ang barbecue. Nakamarinate na yun kaya't ilalagay na lang sa stick. Habang hinahanda ang barbecue, nagsimula na rin ako sa pagluluto ng spaghetti. Sobrang busy namin at para bang magka-camping talaga kami sa ibang lugar. Pagkatapos ngang maihanda ang barbecue, kinuha na yun ni Aldrin at siya na raw ang mag-iihaw dun sa labas. Mommy, I want to help, sabi ni Fumi na kaagad sumampa sa bangko para mapantayan ako. Ito na lang po, ilagay mo sa stick yung hotdog,
para maihaw din natin. Pero be careful baka matusok ka po ng stick. Tumango lang ito bago maupo sa kitchen counter at magsimulang ituhog yung hotdog sa stick. Halos mag-aalas 6 na nang matapos akong magluto sa kusina. Inilabas ko na yung mga niluto kong ulam at yung spaghetti. Tapos na akong magluto. Napatigil ako't wala sa sariling napalunok nang makita ang topless na si Aldrin. Nag-iihaw ng hotdog. Parang ang sarap lumuhod. You like the view? Nagsalita ito kahit nabalik ako sa ulirat. Hindi sagwa. Umirap ako at tumalikod para kunwari hindi ko talaga nagustuhan. Nilapitan ko na lang yung kambal at dinala sa kwarto nila para bihisan. Bumili kasi ako ng terno sleepwear kanina. Pink siya na may teddy bear design. Nagbihis na rin ako para si Aldrin na lang mamayang magbibihis. Syempre para mas happy family ang datingan. Dapat pati siya may sleepwear. Wow! Ang cute natin po! Masayang sabi ni Fumi. Mami, dapat blue yung akin po. Nakangusong sabi naman ni Dren. Huwag kang mag-alala, Dren. Pati daddy mo ganito yung suot mamaya. Nagpicture-picture muna kami doong tatlo bago kami bumaba at lumabas. Nakita ko kung papaanong nagningning ang mga mata ni Aldrin nang makita kami. Wow! You three look great! Nakangiting sabi ni Aldrin. Syempre hindi pwedeng kami lang ang cute Inilabas ko yung damit na para sa kanya kaya't napasimangot ito. Ito yung iyo. Magpalit ka na para makakain na tayo. Dali! Akala ko aangal pa siya pero tahimik lang itong kinuha yung damit at pumasok na sa loob ng bahay. Dumiretso naman kami ng mga bata sa lamesa at nagsimulang ayusin ang mga pagkain. Saktong matapos kami sa paghahanda, lumabas na rin si Aldrin. Hindi ko mapigilang matawa nang makita ang itsura nito. Imagine, ang brusko mong tao tapos pinagsuot ka ng cute na ternong sleepwear. Hey, wag mo akong picturean. Nakasimangot na saway sa akin ito pero hindi ako nagpatinag. Kumain na tayo. Alam ko naman kanina pa tayo gutom lahat. Sabi ko sa kanila. Nagsimula nga kaming kumain. Tuwang-tuwa naman kami ng kambal nang matikman ng barbecue. Ang sarap-sarap kasi. Hindi nga namin naubos yung mga pagkain kaya tinakpan muna namin. Magra-round 2 kami mamaya. Pagkatapos naming maglinis, dumiretso na nga kami sa tent. Malaki yung tent na binili ni Aldrin. Siguro kasya pang 3. Sana forever po tayong ganito. Nakangiting sabi ni Fumi na nakasandal sa daddy niya. Naglabas din ng projector si Aldrin. Nanonood kami ng movie ngayon dito sa loob ng tent. Fumi, forever tayong ganito. Love na kaya ni mami at daddy ang isa't isa. Sabi naman ni Dren. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Aldrin. Umiwas din naman ako kagad dahil sa kakaibang kislap na mga ito. Parang ayaw ko na rin umalis sa pamilyang to. Mukha kasing hindi lang ako sa mga bata na pamahal. Mukhang pati na rin dun sa tatay. Forever na to. Inakbayan ako ni Aldrin at hinila palapit sa kanya. Napasandal din ako sa kanya. Gagawin ko ang lahat para maging forever na ito. Itatali ko pang mami niyo sa akin para hindi na siya makaalis. Napatawa naman ako at di naman na lamang ang katawan niyang masarap. Ewan ko sa'yo, Mr. Pangilinan. Oo na lang po, Mrs. Pangilinan. Shit! Pati petsay ko tumitibok na. Mukhang maling-mali pa yata pumayag ako na magtagal sa lugar na ito. Ayoko na. Lord, help and guide me na lang po. At iyon na nga, ang pinakagrabeng plot twist sa aking buhay. Mas nahulog pa ako kay Aldrin. At feeling ko ganun din naman siya sa akin. Oo na, mag-a-assume na ako dahil sa act of service niya. Anong nakain mo at naglalambing ka na naman dyan? Tanong ko kay Aldrin. Nasa opisina niya kami. Imbis na nagtatrabaho siya, nakadikit lang siya sa akin at nakayakap na naman sa bewang ko. Na para bang may label kami kung makapaglambing siya. Wala kasi yung mga bata sa bahay. Kasama sila ng lola nila at mamaya pang uwi nila. Kaya ito, isinama na lang ako ni Aldrin sa kumpanya para landiin ako. Always naman akong naglalambing sa'yo Sagot nito. Magtrabaho ka na lang Aldrin. Hindi ka magkakapera kung lalandiin mo lang ako. Tugon ko sa kanya.
5 minutes pa po. Kailangan ko lang ng matinding pahinga. At ikaw ang pahingang yun. Hinayaan ko na lang siya dahil gusto ko rin naman ang paglalimbing niya sa akin. Lumipas nga ang 5 minutes pero ang loko, hindi pa rin humihiwalay sa akin. Sisitahin ko na sana siya pero biglang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong may nag-pop na message kaya't binuksan ko yon. Nasa bahay na raw yung mga bata. Tinapik ko si Aldrin. Huy, pinapauwi tayo ng mga bata. Nasa bahay na raw sila at may surprise sa'yo. Then, let's head home. Tumayo ito't hinawakan ng aking kamay. Ganyan lagi siya. Ayaw na ayaw niyang binibitawan ako at baka bigla raw akong mawala o maagaw ng iba. Napaka-OA lang, no? Sumakay kami ng kotse niya at dumiretso pa uwi sa bahay. Hanggang sa pagdadrive, nakahawak to sa akin. Grabe, ang ganda-ganda ko talaga. Nang makarating nga sa bahay, bumaba kaming dalawa ng sasakyan. Humawak ulit sa kamay ko at naglakad kami papasok sa loob. Hello, my husband! Yun ang naging bungad sa amin ng isang magandang babaeng kahawig ni Fumi. Natigilan ako nang biglang bitawan ni Aldrin ang kamay ko. Bagay na hindi niya ginagawa. Kung bibitaw man siya, magpapaalam siya. Ang mas ikinatigil ko pa, nilapitan niya ang babae at malaki ang ngiting niyakap. Faye! Masayang sambit pa nito. Faye? Ang dati niyang asawa at mami ng mga kambal? Oh, wag mong ipahalatang na-miss mo ko. Ikaw rin. Baka balikan kita riyan. Sagot ni Faye. Daddy, di ba na-miss mo po si mami, di ba? Sinundo po siya namin ni Lola sa airport. Masayang sabi ni Dren. Hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait habang nakatingin sa kanila. Ang ganda-ganda nilang tingnan. Ang saya-saya nilang pagmasdan. Sila ang totoong happy family. Tila naging multo kong bigla. Naupo kasi sila at hindi na ako bastang pinansin. Like, hello, nag-i-exist din ho ako. Medyo sumama ang loob ko kaya't dumiretso na lang ako sa kwarto ko. Nagmukmuk akong nakaupo sa kama at binuksan na lang ang laptop ko. Oh, baliwala ka na ngayon kasi bumalik na yung original. Napatawa ako. Pero ako lang naman kasi yung umasa eh. Ako lang yata yung may feelings. Assuming lang ako na may gusto rin siya sa akin. Biglaing namalayan ko na lang na tumutulo na ang luha ko. Hindi ko naman sinasadyang mahulog. O ilang kasi ako kapag pinakitaan ng motibo, mahuhulog na. Biglang may nag-pop na notification sa laptop ko. Medyo natigil ako sa pag-iyak dahil reminder yun ng flight ko bukas. Oo nga pala, last day ko ngayon sa Pilipinas dahil flight ko na bukas papuntang Germany. Kinalimutan ko na nga itong flight ko dahil mas gusto ko na rito para makasama sila Aldrin. Kaso, mukhang hindi rin ako kailangan dito. Ay, pinakamasakit talaga sa pagmamahal yung may dating pamilyang lalaking napupusuan mo. Aldrin's point of view. Napansin kong nawala kanina si Hazel kaya't pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Pagpasok ko ron, nadatnan ko siyang mahimbing na natutulog. My baby's tired. Napatawa ako bago buksan yung aircon at kumutan siya. Hinalikan ko muna ito sa noo bago ako lumabas at balikan sila Faye sa sala. Nasaan po si Mami? Tanong ni Fumi. Tulog po, sagot ko. Mukhang nakapili ka na rin ng taong mamahalin na. At mukhang mahal na mahal mo siya. Nakangiting sabi ni Faye. Ex-fiancé ko si Faye at siyang mami nila Fumi. Akala namin mag-work kami kapag nabuntis siya. Pero hindi pala. Na-fall out of love si Faye at nakipaghiwalay sa akin. Hindi rin niya kayang alagaan ng kambal kaya't iniwan niya sa akin. Noong una sobrang galit ako sa kanya pero nang tumatanda na ako at lumalaki na ang mga kambal, naisip ko na kailangan ko ring magpatawad. Sa ngayon, magkaibigan kami at co-parenting sa kambal. May sarili ng pamilya si Faye at ikakasal na siya next month. Nandito rin siya sa amin para i-invite ako. Gusto niya ring makilala si Hazel at magpasalamat dito. Mami, sobrang bait po ni Mami Hazel. Palagi niya po akong nipupusudan at nibibihisan ng magaganda. Masayang kwento ni Fumi. Tinulungan niya rin po kami sa assignments tapos po palagi naming inaaway si Daddy. Masayang kwento naman ni Dren.
Faye, kung alam mo lang ang feeling kapag nagsanib-puwersa yung tatlo, kawawa talaga ako. Palagi nila akong inaapirito. Nakasimangot kong reklamo. Natawa naman si Faye. Masaya ako dahil masaya na kayo. Panatag ako dahil dumating si Hazel sa buhay nyo. Aldrin, huwag mo na siyang pakakawalan ha. Dahil siguradong mababaliw ka. Hindi na talaga. Saglit pa ngang nagstay si Faye bago siya umalis. Babalik daw siya mamayang dinner para dalhin yung invitation at makikikain na rin. Hindi niya kasama yung fiancé at anak niya dahil nasa Tokyo pa ang mga ito at bukas pang uwi. O sige na, magbihis na kayong dalawa. Ako na lang munang kulitin nyo at nagpapahinga ng mami nyo. Sabi ko sa kambal na agad namang tumalima. Pagkatapos ngang magbihis ng kambal, ay sinimulan na nila akong pagurin. Hindi ko malaman ang trip nila dahil paiba-iba. Sinusunod ko na lang sila kahit ang ending, pare-parehas kaming pagod. Sa sobrang pagod, gabi na nang magising kami. Nakabalik na rin si Faye at may dala pa itong mga pagkain. Hindi pa ho ba bumababa si Hazel? Tanong ko kay Manang. Ay hindi pa ho, sir. Sagot nito. Naku, baka nagselos na sa akin yun. Mabuti pa puntahan mo muna at lambingin. Sabi ni Faye. Tumango naman ako. Kumuha naman muna ako ng pagkain bago umakyat sa taas. Kumatok ako sa kwarto niya pero hindi yun binuksan ni Hazel. Pumasok ako sa loob at nadatnan ko itong nanonood sa laptop niya. Hey, hindi ka pa kumakain. Inilapag ko sa bedside table niya yung pagkain. Bakit ayaw mong bumaba? Nagseselos ka ba kay Faye? Ha? Ba't naman ako magsiselos sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama. Natatawang sambit nito. Bakit ayaw mong bumaba? Nakangusong tanong ko. Tinatapos ko kasi itong movie na favorite ko. Last episode na kasi. Sagot niya. Alam kong hindi totoo yung sinasabi niya kaya't yumakap ako sa kanya. Huwag ka nang magselos, Hazel. Wala ka namang dapat ikaselos. Hindi nga ako nagsiselos. Inilapag nitong laptop sa kama. Ano nga pala yung dala mong pagkain? Sakto, gutom na kasi ako. Mabilis ko namang kinuha yung pagkain. Seafood ang ulam at alam kong favorite niya yun. Nung gabing yun ay masaya kaming kumain at nanood. Akala ko okay lang lahat. Pero kinabukasan, wala na si Hazel sa tabi ko. Inakala kong may pinuntahan lang siya. Pero nang tanungin ko si Manang, doon na ako nanlumo. Umalis ho siya kaninang 3:00 ng madaling araw. May flight daw kasi siya ng 12 p.m. Papunta hong Germany. Napahinga ng malalim si Manang. Umiiyak ho siya, halatang ayaw kayong iwan. Pero nararamdaman kong may sakit sa puso niya kung bakit niya yung ginawa, sir. Mukhang hindi mo talaga nasabing nararamdaman mo at yung totoong status niyo ni Ma'am Pay. Mukhang namali ho siya ng akala at itunuloy ho niyang pag-alis. Umalis na si Mami? Hindi ko napansing nakikinig pala si Fumi. Kasama niya ang kuya Dren niya. Daddy, wala na si Mami. Wala ulit kaming Mami. Naiiyak na tanong ni Dren. At doon ay umiyak na nga ang dalawa. Nilapitan ko naman sila at agad binuhat. Shh, wag na kayong umiyak. Diba, sabi ni Daddy, hindi ako papayag na mawala siya. Mag-impake kayong dalawa at magbihis. Pupunta tayong Germany. Hahanapin natin ang mami nyo. Sabi ko sa dalawa na agad namang tumahan. Ano bang akala ni Hazel? Basta-basta niya lang ako mapapasuko? It's a big no for me. Susunduin ko siya sa Germany at susuyuin. Pagkatapos uuwi kami at itatali ko siya. Itatali ng walang hanggang pagmamahal para hindi na siya ulit umalis. Daddy, tapos na po kami mag-impake po. Yun agad ang bungad sa akin ni Dren nang makalabas ako ng kwarto dalang maleta ko. Bahagya akong napatawa nang makitang daladalang maleta ng kambal. Maliliit lang yun kaya ang cute nilang tingnan. Alright, let's go to the airport. May susunduin tayong mami sa Germany. Sabi ko sa mga anak ko bago isuot ang shades ko. Pero paano school namin po? Tanong ni Fumit ngumuso pa. Si Daddy nang bahala ron. Kakausapin ko mamaya ang teacher nyo kaya't hindi nyo kailangang mag-worry. Sagot ko. Tumango naman sila at sinuot din ang shades nila. Ang cool tuloy naming tingnan habang naglalakad kami palabas ng bahay. Be ready, Hazel.
Dahil 1 linggo kong hindi hihiwalay sa'yo kapag nasuyo na kita. Hazel's point of view. Miss na miss ko na yung kambal, lalo na yung tatay nila. Mag-1 linggo pa lang mula nang umalis ako. Parang mababaliw na kagad ako. Uwian mo na kasi, hindi yung nagmumukmuk ka dyan pero miss na miss mo naman. Malay mo naman, mahal ka naman talaga kaso overthinker ka lang. Ayan na naman si Ate Heidi. Hindi ko alam kung pang ilang beses na niya sinabi sa akin yan. Halos araw-araw yata yan ang bukang bibig niya. Paano kung pagbalik ko happy family na sila? Nakanguso kong tanong. Uwe, di bumalik ka na lang ulit dito sa Germany at kitain yung German na sinasabi ko. Ayoko. Napasubsob ako sa sofa. Tumanda na lang talaga akong dalaga. Bahala na lang si Batman. Narinig kong may nag-doorbell pero hindi pa rin ako nagaangat ng tingin. Nakadapa pa rin ako sa sofa at nakasubsob ang aking mukha. Ang hirap ng kinakaharap ko. Bigla ko nilang gustong maging patatas. Hoy Hazel, may bisita ka. Narinig ko ang boses ni Ate Heidi. Hoy babaita, umayos ka at harapin tong bisita mo. Kung hindi si Aldrin yan, paalisin mo na lang. Tamad kong sambit. Kakahanap pa lang namin sa'yo pa, alisin mo na kami agad. Wala pa yatang 5 segundo ay napaangat na agad ako ng tingin. Halos lumuwang mata ko nang makita ko kung sinong nasa harapan ko. Sinampal ko pa yung sarili ko para masiguradong hindi ako nananaginip. Mami! Lumapit sa akin si Fumit, yumakap sa akin. I'm happy po kasi nakita ka na namin. I miss you, Mommy. Mami, ang pangit mong kalaro po sa taguan. Ang hirap mo pong hanapin. Nakasimangot na saan ni Dren at lumapit din sa akin. Anong ginagawa niyo rito? Gulat ko pa ring tanong. Isusundo ka po. Sagot ni Fumi. Twins, pwede bang makausap ko muna si mami niyo ng kaming dalawa lang? Seryosong tanong ni Aldrin. Medyo napalunok naman ako dahil baka galit siya sa akin. What if bigla na lang niya akong birahin, di ba? Ay, masyado na akong OA talaga. Mabuti pa nga yun ang gawin ninyo. Ako na bahala rito sa kambal. Kinuha ni Ate Heidi ang kambal at dinala sa playroom kung nasaan ang mga anak niya. Naiwan kaming dalawa ni Aldrin sa sala. Walang nagsasalita sa amin pero naputol din agad ang katahimikan nang magsalita si Aldrin. Hazel, I'm sorry. Lumamlam ang mga mata nito bago maupo sa lapag at hawakan ang kamay ko. Sorry kung umalis ka dahil sa akin. Sorry kung nasaktan kita. Gusto kong linawin sa iyo na ikaw ang mahal ko at wala ng iba. Wala na kaming relasyon ni Faye. Pumunta lang siya sa bahay para imbitahan tayo sa kasal niya. Sorry kung naisip mong baka pinaglalaruan lang kita. Pero maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan at maging ina ng mga anak ko at mga magiging anak pa. Please, pwede bang bumalik ka na sa amin? Hindi ko kaya nang wala ka. Nakita kong maiiyak pa ito kaya't hindi ko mapigilang mapatawa. Shit, hindi ko makapaniwalang makakatagpo ako ng lalaking nagya-yearn sa akin. Sorry din. Sinapo ko ang mukha niya. Sorry kung nagpadala agad ako sa damdamin ko at bigla na lang nawala. Sorry kung hindi mo na kita tinanong at basta na lang nagdesisyon. Aldrin, akala ko kasi talaga wala kang nararamdaman para sa akin eh. Kahit na ipadarama mo namang mahal mo ko. Masyado yata akong na-trauma dun sa ex kong kulugo. Kaya naging overthinker na ako. Sorry Aldrin. Sorry sa inyo ng mga bata. Mahal kita, Hazel. Mahal din kita, Aldrin. Matitikman ko na sanang matamis niyang halik pero biglang sumulpot ang kambal at pumagitna sa amin. Mami, uuwi ka na ulit sa amin? Tanong ni Fumi at tumango naman ako. Hindi na ulit aalis ha? Sabi naman ni Dren at tumango lang din ako. Sorry kung biglang umalis si Mami ah. Promise hindi ko na uulitin yun. Sambit ko. It's okay. Mami, si Daddy naman pong may kasalanan dahil torpe siya at mahinang dumiskarte. At umiling-iling pa si Dren na tila dismayado sa ama. Napasimangot naman si Aldrin kaya't napatawa na lamang ako. Huwag niyo nang ibuli si Daddy niyo. Malambing kong saad sa mga bata.
O see, wag niyo akong ibuli dahil baby ako ng mami niyo. Yumakap sa akin si Aldrin. Kami ang baby ni Mami, malaki na po ikaw eh. Maktol ni Fumi. Parehong hinihila ng kambal ang daddy nila pero ayaw nitong patinag. Napailing-iling naman ako bago lingunin si Ate Heidi. Landi mo. Walang boses niyang sinambit pero naiintindihan ko pa rin. Siyempre naman sa kanya ko naman ang kalandi ang taglay ko eh. Aldrin's point of view. Sa dinami-rami ng pagsubok, altar pa rin talaga ang kinahinatnan namin ni Hazel. Hay, sa tuwing binabalikan ko mga nangyari sa amin ng asawa ko, napapatawa na lang talaga ako. Daddy, I want Mommy! Naibaba ko ang magazine na hawak ko nang may bulinggit na kumapit sa binti ko. Mamaya pa uuwi si Mami eh. Nag-i-enjoy pa po si Mami mo. Sagot ko sa kanya. Ngumuso lamang ito bago ko kagatin sa binti. Hindi naman yun masakit. Sakto lang. Daddy, tingnan mo si Hana nisasabunutan ako. Daddy, nisasabunutan niya rin po ko. Help me, Daddy. Napahinga ako ng malalim nang mapadako ang tingin ko sa kambal na babaeng anak namin ni Hazel. 4 years old na sila at parehong saksakan ng maldita. Palagi rin silang nag-aaway na dalawa. Hana, Hailey, ilang beses ko ba kayong sasawayin? Sit ako sa kanila. Diyos mio, wala akong katulong magsasaway ngayon. Yung kaisa-isa naming lalaki ni Hazel na si Dren, wala ngayon at nasa outing kasamang barkada. Si Fumi naman kasama ng mami niya. Naiwan lang ako mag-isa sa bahay kasamang 3 babaeng anak namin. Ngayon ko nafe-feel kung gaano kahirap mag-alaga ng mga bata. Pakiramdam ko tuloy 50 anyos na ako. Ate, bawal mag-fight! Saway sa kanila ni Aizel, ang bunso naming 3 years old. Kinukuha kasi ni Hailey yung manika ko meron naman siya. Umiiyak na sagot ni Hana. Hiram lang naman nisasabunutan mo ko agad. Tugon naman ni Hailey. Ay, hindi ba talaga kayo titigil? Hinubad ko ang tsinelas ko kaya't napabitaw sila sa isa't isa. Panakot ko lang naman ang tsinelas dahil hindi ako namamalo. Wala nga hawak sa inyo ng dal ngayon ha. Umirap naman ang hinayaan ko muna sila at nagsimula na lamang magligpit ng mga laruan. Nang matapos ako ay nilapitan kong kambal. Hindi ba't sinabi naming badang mag-away? Magkapatid kayo kaya dapat nagbibigayan kayo. Masamang madamot sa isa't isa, okay? Pangangaral ko sa kanila. Tumango naman sila at yumakap sa akin. Sorry na po. Tumingin si Hana sa kakambal niya. Sorry din, Hana. Sorry na rin. Napangiti naman ako at parehas silang hinalikan sa noo. Nanonood lang kaming 4 hanggang sa makatulugan na lang namin. Nagising na lang ako nang maramdaman kong may humahalik sa akin. At napangiti ako dahil mukha ni Hazel ang bumungad sa akin. Mukhang napagod ang mahal ko sa pagbabantay Natatawang sabi nito. I missed you. Hinapit ko siya sa bewang at pinaupo sa hita ko. Nasaan na po pala yung mga bata? Nagmemeryenda kasama yung ate nila. Sagot nito. Tumango naman ako bago sumubsob sa kanyang leeg. I love you mahal ko. Mas lalo ako naging proud sa iyo dahil naranasan ko ngayon kung paano maging isang ina. Nakakapagod pala, kaya mas lalo akong na-proud sa inyong mga nanay. Proud rin naman ako sa inyong mga tatay dahil sa pagiging provider nyo. Sobrang swerte ko rin sa iyo dahil spoiled mo kami ng mga bata. I love you mahal ko. Ngumiti lang ako at hinalikan siya sa labi. Mabuti na lang talaga, nilapitan siya ng mga anak ko. Dahil kung hindi, ewan ko na lang talaga. O siya, paano ba yan? Paalam na sa inyo dahil happy ending na kami. Sana, kayo rin. Wakas.